So ayan, magandang hapon po sa mga kabisakon ko dyan. Magandang hapon po ulit sa inyo. At sana po okay po kayo, lalo po yung mga binaha. So dito po sa amin, sa Caloocan ay maulan lang po. Malakas yung ulan, hangin, lalo pag madaling araw. So pray lang po tayo. Pagdasal din po natin lalo yung mga nabahana, yung mga nabaha, mga nasira ng bahay. Dasalan po tayo. Sana tumigil na itong bagyo na ito. Kasi marami na po na-aapektuhan. Marami na-aapektuhan ng bagyong intim na ito sa totoo lang. Sa Cainta, yung mga kaibigan ko dati doon, na nakikita ko ngayon yung mga post nila na talagang pati bahay nila. May isang kaibigan na kaka-renovate lang ng bahay niya. Kaya dati ko siya kaibigan sa Cainta. Kasi hello Ate Jellybean sa'yo, shoutout sa'yo. Kaka-renovate lang po ng bahay niya. Tapos ayun, parang 1 week, hindi, days lang. Pumasok itong bagyong Enteng na to. So talagang wala, as in talagang wala talaga yung bahay niya. Hanggang bubong. Nakita ko pa nag-post sila sa Facebook na kung sino yung malapit sa lugar nila, kung pwede silang pa-rescue kasi nasa bubong na po sila. So, dito ko ngayon sa kwarto ng vlog kasi nanonood ng TV yung mga artista na. Ang dami po talaga na-apektuhan ng bagyo. Yung mga kananay ko, mga kaklase ng anak ko na nandito lang sa Caloocan. So, yung bahay kasi nila din malapit lang din sa binabaan, dinadaanan ng tubig. Ayun, baha. Grabe talaga itong bagyo. So, hindi mo natin sobrang lakas ng bagyo pero kahit sabihin gano'n lang siya, ang kahina, ang dami niya ng salanta. Ang dami-dami niya ng provision. Kaya sana, Lord, tama na po. Kasi marami na pong naaapektuhan ng tao, tirahan, negosyo, trabaho. Tama na mo. Yun lang yung idasal natin kay Lord. Sana tama. Tigil niya na yung bagyo. Kasi diba, ang dami na talaga nahihirapan. Ang dami nang nasirang gamit. Ang dami na. So, sa pagkakano ko, wala. Meron ako na sa Facebook na may namatay. Meron din pala ako na pero hindi pa naman ganun. Pero sana lang po. Huwag naman sana dumami doon. Huwag naman sana ganun. Tama na yung ganun. Pero, sana maaga din yung pagbibigay ng ayuda niyo. At saka ito rin po, since may bagyo dito, sana yung mga school ko maagang mag-suspend. Pag naman po sana natin intayin na nakapasok na yung bata, bago tayo mag-suspend. Kasi dito po sa pinapasukan ng anak ko, dito sa Bagbatin, sa Bulacan, ha? So, na-mention ko na yung name. Hindi sila agad suspend. As in, hindi talaga. Suspended na ang Caloocan, ang ibang school, ang probinsya. Ito yung bukod tanging. Before pa kasi ito, hindi pa nag-aaral yung anak ko nito. Ito yung mga reklamo ng mga nanay dito. So, na-experience ko siya ngayon, nag-aaral yung anak ko. Talagang hindi sila basta-basta nag-suspend na pasok. Hindi agad-agad. Makikita mo sa GC ng school, ay hindi, sa GC ng barangay, uy, gising mayor, baka pwede man agad po suspend, pag-suspend ng school, ganyan. Inahanap talaga nila na pwede maaga talaga suspend. So, mapapasahin pa natin yung sa bintana. So, parang may tao. Sulisip. So, ayun. Ang anak ko lang pala. Ayun yan eh. Sana agapan naman ninyo. Kasi yung isa kong pananay, yung anak, nasa school na, tapos siguro nga 1 hour, gano'n, wala pa 1 hour, saka nagsabi na, suspend daw yung ano natin. Di ba, wala na, nandun yung bata, sa kalakasan ng ulan, ang sipag lang kasi nitong bata na tutumas. So, ako kasi, hindi na talaga ako pumapasok.
papasok yung anak ko pag malakas ang ulan. Kasi dito sa dinadaanan ko papuntang school is bumaba. Hanggang tuhod, ganyan. Eh, mahirap eh. Ako yung mahihirapan. Ako po talaga yung mahihirapan. Kasi, pag pumapasok yung anak ko, matalian ko lang ihatid, susunduin, ganyan. Kasi may naiiwan rin ako dalawang anak ko rito sa bahay. So, ang iniisip ko kasi, hassle, na papapasukin ko siya maulan, pwede yung magkasakit, magkasipon, magkaubo yung anak ko, ganyan. So, ang ginagawa ko na lang, ma'am, hindi ko na papapasukin si anak ko kasi maulan, mabaha dito. So, naiintindihan naman yung ma'am, yung teacher yun. Kasi sabi naman nila na sa amin yung papapasukin namin yung anak pag maulan. Tapos, pag orange alert na daw, matik na nawala pa rin yung pasok yun. Pero, hindi pa rin sila nasa-suspend. Kasi ang hinihintay nila is yung utos galing kay Mayor, tapos bukod pa yung utos kay Mayor, bukod pa yung utos ng principal. Yun ang nangyayari ko dito sa school ng anak ko. Dito sa Bagbagin. Ha? So, sana lang po talaga alapan ninyo ang pagsususpend ng klase kasi ang pakahirap po talaga. Mga nanay, maaga nagigising, nag-iintay. Kung magsususpend ka, maaga nag-iintay. So, mas matulog na lang. Kasi masarap matulog pag maulan eh. Pero hindi na sila others. Kasi ang alam nila may pasok. So, hindi naman, wala namang suspended na nangyayari. Wala rin chat sa GC. So, papasok yung mga bata. Diba? Papasok yung mga bata. Kawawa yung nanay, kawawa yung bata, yung mga teachers. Diba? Imbis na nakapagpahinga yung teachers, imbis na nakaano din yung mga bata, magulang. Pero, kasi mag-iintay sila na suspended dahil nawala, ayun, papasok na lang. Tapos pag nasa school na, wala pa suspended. Saka na sila magsususpend kung kailang kalakasan na ng ulan nasa school yung mga bata. Laging late nagsususpend dito sa Bagbagin Elementary School. Lagi yan. Kahit hindi pa nag-aaral yung anak ko noon, hanggang ngayon na nag-aaral na, laging late silang nagsususpend. Bakit? Nga ba? Kasi yung ibang province, yung ibang school, alam nila na may papasok na bagyo by tomorrow. Alam nila na, oh, ganito may papasok si Bagyo Enteng. Hapon, ganitong oras, ganyan. Suspend na sila. Pero ito si Bagbagin, wala eh. Tahimik. Tulog. Tulog yung nagsususpend. So, hindi ko po ito masasabi kung hindi rin nakikita ko sa mga comments, sa mga sa mga post ng Bagbagin. At hindi ko rin na dahil awit pa na hindi ko rin ito masasabi kung hindi rin na-experience. Pero ako, wais kasi ako mami. Wais ako eh. Pag alam ko kasi maulan na talaga at alam ko talagang sobrang madilim ang paligid. Like langit, sobrang madilim. Hindi ko na pinapapasok yung anak ko. Ito papasok eh. Ha? Mag-chat na lang kay teacher. Sabihin niyo na po na may dapat pinapapasok. Eh, hindi. Kasi ginano ko magkakasal. Lalo na layo ng school namin. Ang layo namin sa school Ang layo, sobrang layo namin. Kami yung pinakamalayo. Kasi andito kami sa Caloocan, Bagumbong Dulo, pasok na sa may Valenzuela, ganun, boundary. Tapos ang school namin is Bagbagin pa. Parang Bagbagin pa. So malayo po, nilalakad na lang namin. Kapag lang tulay, ganyan. Sasakay kami ng tricycle, pwede naman. Pero kasi, dito sa part namin, hindi sila nagpapasakay. Kailangan pumunta sa mismong terminal. Eh, ang layo ng terminal dito, malapit sa school. O, diba? Ang lapit na sa school ang terminal na dito sa amin. So, konting lakad na lang, school na. Ganun. Ayaw nila magpasakay. So, kaya sobrang hassle pag hindi agad kayo nasuspend. Kaya ako, hindi ko na mamasakay. Pag anong agad. Sabihin nyo na gusto nyo. Pero papalat tayo kay teacher. Ma'am, hindi po papasok siya sa Jetson. Okay lang po, opo. Okay lang po. Kasi, diba? Yun. Gano'n. Magsabi kasi